gusto mo marinig yung boses mo sa ano, na surveillance namin? Meron kami, recorded lahat eh. Maiipit ka sa huko. Mas maganda, wag ka na magsalita. Bibigay ko sa yung karapatan mo, pagkakaloob ko kasi habang nagsasalita ka, maiipit ka. Ganun din nga, wag ka nang hihirit sa amin. Mahirap humirit sa kita. Gaano kadalas pag dumarating yung mga packages para sa'yo? Gaano kadalas sa isang taon? 5 beses sa isang taon. Dahil 5 beses ka sa isang taon, magiging sugi ka na nila. Kilala ka na, napag-aralan ka na. Alam nila kung sino-sinong malimit pinadadahan, lalo nang mainit yung sa katay mo. Pinito mo hapon eh, nakasugi. Iyan, nakamarkado ng pangalan. Kaya source ka na ng livelihood. May cellphone na binigay siya. Kung may number ka ng delivery boy, ma-delivery, kung sino man yung delivery ng EMS, tawagin mo na sabihin mo, ikaw yung sumisis na kasugi, sabihin mo na gusto mo na yung package. Paano ba? Tutulong sila. Tingnan muna natin, bitagin na lang natin. Tawagin mo yung sige. Hello? Hello? Oh, Ronald, ako si Amalia Takasugi. Yung package ko, paano ko kaya makukuha? Saan ko pupuntahan doon? Sa EMS o sa custom? Sa custom ko na kukunin? Oo, magkano babayaran ko ba? Baka hindi ko kaya. O tapos? Tapos? 3,000? Sige, sa bahay ko na lang para matapos na to, para hindi na ako mapagod. Lunes, mga alas 10 ha. Kasi baka umalis kasi ako mga alas 10. Para mapagplanuhan ng maigi ang gagawing transaksyon, minabuti ng bitag na gawing ito sa araw ng Martes. Para sigurado, Martes na lang. Kung bakit pinalulunan pa yung Martes? Para mapag-aralan ko pa yung pamamarang proseso ng EMS na umistigahan ko. At nakita ko yung sistema nila na para yung ginagawa natin yung techno parang na delivery na ito. Matigil ko na racket. Hello, Ronald! Pasensya ka na! Nakalimutan ko, hindi pala ako pwede sa Monday. Tuesday na lang, mga 10 to 11 kasi aalis ako, punta ako ng Dagupan. Mga 10 to 11 ng Tuesday, ha? Sige, salamat! Racket to ng tawang-talo. Alas 10, alas 11, magpapaposting ako ng tao. Sa bahay ni Amalia, pumwesto na ang aming mga undercover upang maidokumento ang pagdi-deliver ng package ng Express Mail Service o EMS. Naka-ready na ba? Nakahanda na kami rin na. Sinusunod mo yung sinasabi ko. Sino kumukuha sa'yo? Si Juan kumukuha sa si Dennis. Okay, ready ka na? Ready na, sir. Okay. Saan ka? Saan naka-position si Sir? So, Sir na ba, sir? so may... Ando mga si Dennis, sir. Ganito ngayon, ha? Anong oras doon darating ng mailman at yung driver? 11 na, sir. So, set them up. Pagdating pa lang sa labas, kinakailangan pagpapasok sila na Yes, sir. Pagkatapos, I'll keep me posted. Yes, sir. Yes, sir. Sige po. Sigurista talaga itong si Kulokoy. Tumawag muna sa bahay ni Amalia bago ihatid ang package. Mga bago mag-11 siguro pumunta na kayo. Sige, kuya. Ha? Sabi na lang, ha? Bago mag-11 ha? Sige, ha? Sige. Tanghali na nang dumating ang aming mga hinihintay. Dala-dala ang package ni Amalia. Tanging ang delivery man lang ang pumasok sa loob ng bahay. Akala siguro makakalusot siya sa inihanda naming patibong. Mukhang malakas din ang pangamoy ni Kulokoy. Nakakaramdam yata ng mabibitag na sila. Sabi niya, sabi ko, pabibitag na tayo. Merci pa. Hindi lang siya. Hindi lang siya ako sa akin. Sabi naman ito. Iya, tawag? Baka pwede sumawad. Ha? Matapos ang nangyaring transaksyon, agad bumalik ang grupo sa Bitag Headquarters
upang buksan ang bagahe. Itong box na to, hindi itong original. Opo. Yung husband ko pong nagsabi sa akin na maliit na box lang. Maliit na box lang. Nagaling po ng EMS sa Japan. Eh, bakit meron ito? Yun nga po, hindi ko alam na bakit tinanggal po nila yung sa Alright. video. Tsaka sinabi din po ng ano na binuksan na po namin. Sino nagsabi? Yun pong delivery boy. Kailan sinabi binuksan? Nung tumawag po siya sa akin na nakahold daw ang bagahe ko. Binuksan nila. Opo. Kanina, nang magbayaran, wala talagang resibo. Wala po, pinareceive niya lang po sa akin. Pinureceive lang. Bubuksan natin ngayon. Okay, hindi. Oh, baka ito na nga yung box mo na maliit na nilagay nila sa loob. Ito yung original na box. Yan, ganyan lang po. So, paano ko nakakasiguro na hindi ito nasa iyo to? Eh, kasi po sabi nga po ng husband ko, yung talagang galing po sa post office na EMS ano. So, ibig mo sabihin, itong box na to, sa EMS na gawa-gawa na nila. Opo, dito po sa akin. Kasi baka may ibang laman dito. Ito ba? Ito po talaga, balot po ng husband ko. Okay, so ang ibig mo sabihin, pinakialaman, tinignan lang nila, tapos Alam na po nila kung magkano yung tax daw na babayaran. Dito, agad tinungo ng bitag ang Central Mail Exchange Center o CMEC upang alamin ang tamang proseso sa pagtanggap ng bagahe at ipaalam sa pamunuan ng SEC ang ginawang pangrarakit ng kanilang delivery man at driver. And sa amin ho, kaya kami pumunta sa inyo. Kasi number one, I would only ask a general question sa kapakanan ho ng publiko. Marami hong hindi pa nakakaalam. Pag dineliver ho ba yan, paano hong procedure? Idadalhin mo sa bahay yun? Parcel po kasi. Parcel. May deliver namin. Tapos pass to ng customs. Yes, okay, sa So, customs. bibigyan ng customs yan kung commercial value, kaya Hmm. wala naman silang babayaran ng tax. Okay, Tapos kung wala naman, okay. pwede namin i-deliver yun. Pero kung may babayaran sila, Alright, sa customs mo. sa customs Okay, muna. okay. So, ang mangyayari yan, yung pinadeliverin, kukunin sa customs. SOP ho ba na binubuksan yung package? Ay, hindi naman. Alright. Yun lang ho. So hindi ho, ang customs hindi magbubukas. Otherwise, ang customs, bibigyan kayo ng notice para doon mismo bubuksan ng customs. Yes. Para makita. Okay, ganun. Alright. Kapag ang pakete ho, ibukas na, dumating, yun ho ba hindi ho dapat? Hindi mo dapat. Alright. Sige, malinaw ho yun. So, narinig mo, Mrs. Ang isang pakete, pag dumating sa iyo, hindi dapat binubuksan yan. Kung kinakailangan, notice lang. At doon sa customs, kukunin mo yun. At doon mismo bubuksan yun para makita. Walang problema roon. Kung ano mang buwis na babayaran mo, magbabayad ka. Halimbawa, pagdating ko sa call, let's say, nagbigay ho ng notice. Anong klaseng notice yung nakikita natin? Yung ba meron doon nagsasabi na you have a package, ito yung tracer number, Yun yung pa yung notice na ini-issue namin para i-inform sila na may i-claim yun. sila. Narinig mo yun? Play. Nakalagay lang po doon yung actually sino ang pinapadalhan, Okay. tapos ano yung number, saan yung i-claim. Ito ho ba tama? Walang nakatatak po. Wala ho. Yun na nga ho kaya. Ano yung claim ko? May ikaw kasi may control number, so basically, Dapat ho. Ito ho. Pag pinakita ho natin sa customs ho to, masasabi ho ng customs kung anong ibig sabihin ito. no, para yung control number ng package. Okay. Tumawag ho kasi kami sa telepono and sumagot naman sa amin sa telepono, hinahanapan ho kami ng tracer number, control number na something to do sa customs. Hindi mo makiklaim yan kung wala kang tracking number. Pero ang, may tatanong ko, pwedeng mapalok. Unti-unti natin ang pambibitag doon sa procedure. At ang procedure bulok. Ala siguro makakalusot ha. Gagawin namin ang lahat para makakuha ng linaw. At dito ang katiwalian, makikita natin, unti-unti natin masusundan. At makikita natin yung lusot. At mabibitag natin yung mga tiwali na mga maliliit. Habang, well, inaayos itong problema, hindi pwedeng yung walang mabibitag dito. Lagi may nabibitag. At yung napakapagtataka rito, mukha ata nakakatunog na yung mga dalawang balasubas na mga kulukoy. At alam na alam nila kung paano umiwas sa aming patibong. Iba talaga yung kinakatakutan kaysa doon sa nagtatapang-tapangan lang. Boss, ito nga yung problema eh. May pinalitan yung box eh. Kaya ho kami napunta, hindi ho ito yung box. I'm sorry sir, pero ito talaga yung original Na box? yes. Because of the number 71. Boss, the husband is a Japanese and they called
Maliit lang ho yung package. Ito ho yung laman. Ala. Ito ho yung laman. Wala naman hong problema kung may bayad eh. Magkano ho ba ang babayaran sa tax ho dito sa laman na to? May nakaspecify ho ba sa customs kung magkano? Actually may resibo na initial cost lang siya. Magkano ang initial customs? 10,000. Wala hong resibo ang customs dyan kasi So, yung resibo na cost. patingin ho. Kailan ho ginawa ito ng customs? I don't know, kinuha ko lang sa month. Kailan ho? Naka-date ho ba? Wala hong date eh. Patingin na ako. Ano tong 19? Meron ka bang pinarmahan ito? Wala ho to eh. Alam niyo ho, nagkabayaran sa loob ng bahay? Okay, ito yung nakakatawa rito. Meron ng resibo at meron pang perma, another crime which is basically falsification of public document. Hulog sa bitag. Kaya nga ang exercise walang resibo para makabayad ng 3,000, kumbaga iisahan yung customs dahil kagagawan lang ng mga mailman at saka delivery man, yung driver. Kaya nga sa transaction sa aming bagging device, sa aming surveillance, talagang nakita walang resibo at sa transaction pa lang makikita naman yan habang napapanood nyo to sa split screen, sa kabilang screen na makikita yung transaction, maririnig, walang resibo, 3,000. Walang receive yan. Pero kung walang pinag-usapan dito sa basa. Paano nagkaroon ng resibo? Pinirma mo ba to? Basahin mo, anong pangalan to? Ikaw ba yan? Ano pa, paano ka ba pumirma? Wait, teka muna, talaga itong mga hinayupak na to mukhang... Makikita sa surveillance video ng bitag, walang resibong ibinigay si kartero. At nang tinanong ni Amalia kung may resibo, umiwas na lamang ito. May receipt ba? Also like to find out sa customs kung nga ba ganyan ang declaration yan. Paanong sabihin ho natin kung paano lang determine kung bakit 3,000. Nang hindi na masagot ni Direktor ang aming mga katanungan, nagpasama na lang kami sa opisina ng Customs. Dito, nakaharap namin si Assistant Chief Customs na si Ricardo Dizon upang ipagbigay alam ang modus at pangungurakot na ginawa ng tauhan ng CIMEC. If there's a case like that, I think we need to investigate that. We need to come up with pag-imbestiga po natin sa police natin. Although, in coordination with the PhilPos, because that action has been done outside. Kung nadedenggoy man kami, we don't know yet. Yes. It's indeed very hard to make a conclusion. Exactly. The mere fact na it was brought to us, it caused our attention to act on it. Eto na nga, hulog na sa bitag. Lumulusot pa rin itong mga tarantado rito sa EMS. Yung customs, walang kinalaman dito. Siyempre, pag narimit tong pera, okay na. Ito, drawing lang to. Wala naman kasalanan ang customs kung magbabayad ng ganito. Sa puntong ito, tinawagan ng bitag ang driver na katransaksyon ni Amalia. Hello? Sino po sila? Si Ben Tulfos, hinahunting ka namin, ikaw at yung kasama mong kartero. Punta na po kami dyan, boss, sa opisina. Darating ka? Opo, boss, darating po kami. Mag-aantay kami, ha? Opo. Alright, sige. Ayun, darating daw yung kartero at yung driver, titingnan natin at... Habang hinihintay ang pagdating ng mga kulokoy, ipinakita namin kay Director Samudio ang buong kuha ng aming surveillance camera. Maya-maya lang, dumating na ang aming hinihintay. Sige. Ito yung kausap mo. Ito na lang, simple yung nasabi. Saan mo nakuha to? Pag-bill natin. Hindi, saan nakuha to? Sa custom po. Hindi ba kaya ka makipag-transaksyon na walang resibo, 3,000, tapos gagaguhin mo kami, sabihin mo, may resibo. Ganun din ikaw, huwag ka nang hihirit sa amin, nahirap humirit sa bitag. Ito ngayon dito sa, sinong nagpeke na itong signature na to? Sino to? Sino lang firma nito? No, hindi mo sabihin, alam mo, itong signature na to, sasabihin ko sa'yo, ito yung signature ni Mrs. Yan.
Hindi ba? Tingnan mo ang signature nito. Pareho ba? Tingnan mo dyan. Sinong pumirma nito? Sa customs. Turo mo sa amin kung sino sa customs. Malilintikan ka lalo niyan. Ayaw mo na magsalita. Ako mo, naawa ako sa'yo. Maawa rin ako sa'yo. Iwan na lang namin sa inyo at gumawa ka na lang investigasyon. Bahala ka na. Maliliit lang to ng mga tao kung titingnan ng mga kartero driver sa liit ng halaga. Nakakaawa. Subalit gumawa ng iligal. Umaamin naman at nakakaawa pag iipitin mo pa na hulog na sa bitag. Pag dumamit at lumawak to, ano mangyayari sa ating express mail service? Makikita ng publiko at mga manonood maging wais sa sistema na pinaiiral na dapat gawin. Doon nagpapadala ng package na naintindihan ninyo, alam nyo ng karapatan nyo, alam nyo na kung paano dumiskarte na hindi na kayo maluloko sa ganitong klaseng modus.